Isang babaeng dapat alalahanin ni J.C. Ryle. Alalahanin ninyo ang asawa ni Lot. Lucas 12, verse 32. May ilang babala sa Biblia na kasing bigat ng babalang ito mula kay Jesus. Alalahanin ninyo ang asawa ni Lot. Ang asawa ni Lot ay nagpapakita na siya ay relihiyosa. Ang kanyang asawa ay tinawag na isang matuwid na tao. Umalis siya sa Sodom kasama ng kanyang asawa nang wasakin ng Diyos ang lungsod. Ngunit siya ay tumingin pabalik, isang bagay na ipinagbawal ng Diyos, at agad siyang pinatay at naging haliging asin. Itinuro siya ng Panginoong Jesus bilang isang babala sa lahat ng nasa kanyang simbahan. Alalahanin ninyo ang asawa ni Lot. Napakabigat ng babalang ito kapag isinaalang-alang natin kung sino ang pinapaalahanan ni Jesus. Hindi niya sinabi, alalahanin ninyo si Abraham o si Isaac o si Jacob o si Sarah o si Ruth. Hindi, itinuro niya ang isa na nawalan ng kaluluwa magpakailanman. Ang sabi niya, alalahanin ninyo ang asawa ni Lot. Ito rin ay isang seryosong babala dahil sa kontekstong pinag-uusapan ni Jesus. Tinutukoy niya ang kanyang muling pagdating upang hatulan ang sanlibutan. Binabanggit niya ang nakakatakot na kalagayan ng mga taong hindi handa. Sa ganitong usapan, binigkas niya ang mga salitang ito. Alalahanin ninyo ang asawa ni Lot. Ito ay isang seryosong babala mula sa isang Diyos ng pag-ibig. Si Jesus ay puspos ng awa at habag. Siya ay umiiyak para sa mga hindi naniniwala at nananalangin pa para sa mga dumakip at pumatay sa kanya. Pero kahit siya, itinuro niya ang isang nawalang kaluluwa bilang babala. Alalahanin ninyo ang asawa ni Lot. Ito rin ay isang babala hindi para sa mga kaaway niya, kundi sa kanyang mga disipulo kay Pedro, Santiago, Juan at sa iba pa na nagmamahal sa kanya. Ngunit kahit sa kanila, nagbigay siya ng seryosong paalala. Alalahanin ninyo ang asawa ni Lot. Pansinin din kung paano ito sinabi. Hindi lang mag-ingat kayo o huwag ninyong tularan, kundi alalahanin. Para bang alam niyang makakalimot tayo sa ganitong mahalagang aral, kaya niya tayo pinapaalalahanan. Alalahanin ninyo ang asawa ni Lot. Ngayon, pag-aaralan natin ang mga aral na itinuturo sa atin ng buhay ng asawa ni Lot. Naniniwala akong maraming mahalagang paalala ito para sa simbahan ngayon, lalo na habang papalapit ang pagbabalik ng Panginoon. Sa panahong laganap ang pagiging makamundo, kailangan natin ng babala at lunas. Isa sa mga ito ay ang kwento ng asawa ni Lot. Ang mga panrelihiyosong pribilehiyo ng asawa ni Lot. Noong panahon ni Abraham at Lot, bihira ang totoong pananampalataya sa mundo. Walang Biblia, walang mga pastor, walang simbahan, walang mga babasahin at walang mga misyonero. Ilan lang ang may kaalaman tungkol sa Diyos. Ang karamihan ay nabubuhay sa kadiliman, kamangmangan at kasalanan. Ngunit kung ikukumpara sa milyon-milyon sa panahon niya, ang asawa ni Lot ay pinagpala. May asawa siyang maka-Diyos. Ang tiyuhin ng kanyang asawa ay si Abraham, ang ama ng pananampalataya. Alam niya ang pananampalataya at panalangin ng dalawang lalaking ito. Mahirap isipin na nanirahan siya sa kanilang mga tolda at hindi niya nalaman kung sino ang Diyos na kanilang pinaglilingkuran. Ang pananampalataya nila ay hindi peke o formal lamang. Ito ang nagpapatakbo ng kanilang buong buhay. Lahat ng ito ay nakita ng asawa ni Lot. Isa itong malaking pribilehiyo. Marahil andun siya nang una tumanggap si Abraham ng pangako mula sa Diyos. Marahil nakita niya nang magtayo si Abraham ng altar sa pagitan ng Hai at Bethel. Naroroon siya nang mabihag ang kanyang asawa at iligtas ng Diyos. Naroroon siya nang si Melchizedek ay nagbigay ng tinapay at alak kay Abraham. Naroroon siya nang dumating ang mga anghel sa Sodom at nagbabala sa kanyang asawa. At siya rin ay hinawakan ng kamay ng mga anghel upang iligtas. Lahat ng ito ay mga pribilehiyo. Ngunit anong kabutihang naidulot nito sa kanyang puso? Wala. Sa kabila ng mga babala, biyaya at tulong mula sa langit, namuhay at namatay siyang walang tunay na pananampalataya. Hindi kailanman nabuksan ang kanyang espiritual na mga mata. Hindi kailanman nagising ang kanyang budi. Hindi kailanman lumambot ang kanyang puso. Hindi kailanman niya minahal ang mga bagay ng langit. Ang kanyang pananampalataya ay panlabas lamang dahil sa kaugalian, hindi dahil sa puso. Nakisabay siya sa relihiyon ng kanyang asawa, pero ang puso niya ay nasa mundo pa rin. Sa ganitong kalagayan siya namuhay at sa ganito rin siya namatay. Aral para sa ating panahon. Marami ngayon ang kagaya ng asawa ni Lot. Dito natin matutunan. Ang pagkakaroon ng panrelihiyosong pribilehiyo ay hindi garantiya ng kaligtasan. Maaring araw-araw ka na sa simbahan, maaring paborito mo ang isang mahusay na mangangaral,
Maaring marami ka nang natutunan sa kanyang mga sermon. Pero, nasa puso mo ba ang Espiritu Santo? Kung wala kang pinagkaiba sa asawa ni Lot. Hindi sapat na may mabait at makadiyos kang asawa o kaibigan. Hindi sapat ang magandang pag-aalaga, mabuting preaching at kaaya-ayang kapaligiran. Si Joab ay kapitan ni David, si Gehazi ay lingkod ni Eliseo, si Demas ay kasama ni Pablo, si Judas ay disipulo ni Kristo, pero silang lahat ay napahamak. Tandaan, hindi pribilehiyo ang nagliligtas, kundi ang biyaya ng banal na Espiritu. 2. Ang kasalanang ginawa ng asawa ni Lot. Ang kasalanan ng asawa ni Lot ay isinaysay ng banal na Espiritu sa ilang payak na salita. Lumingon siya mula sa likuran ng kanyang asawa at siya ay naging haliging asin. Wala nang dagdag na paliwanag, diretso at seryoso. Ang kabuuan ng kanyang kasalanan ay nasa 3 salitang ito. Lumingon siya. Mukha bang maliit na kasalanan lang ito sa paningin mo? Parang diba't magaan lang ito para parusahan ng ganoong bigat. Maraming tao ang ganyan ang iniisip, pero pakinggan mo muna at pag-isipan natin ito na mabuti. Ang isang tingin lang na iyon ay mas malalim kaysa sa iniisip natin. Narito kung bakit. Ang paglingon ay maliit, pero ipinakita ang tunay na kalagayan ng puso ng asawa ni Lot. Ang maliliit na bagay ay kadalasang nagpapakita kung ano talaga ang nasa puso ng tao. Isang kagat ng prutas ang nagpakita na bumagsak na si Eva sa kasalanan. Ang maliit na bitak sa pader ay palatandaan na mahina na ang pundasyon. Ganon din, ang isang tingin ay maaring magpakita ng pagkabulok ng puso ng taot. Ang paglingon ay maliit, pero ito ay pagsuway sa malinaw na utos ng Diyos. Ang utos ng anghel ay malinaw. Huwag kayong lilingon. Genesis, nilabag ito ng asawa ni Lot. Sabi sa 1 Samuel 50:22-23, mas mabuti ang pagsunod kaysa sa handog, ang pagsuway ay kasindumi ng pangkukulam. Kapag malinaw ang utos ng Diyos, tungkulin natin ang sumunod. Ang paglingon ay maliit, pero nagpakita ito ng pagdududa at kawalan ng pananampalataya. Parang hindi siya naniwala na sisirain talaga ng Diyos ang Sodoma. Parang hindi siya kumbinsido na may panganib. Pero sinasabi sa Hebreo 11:6, kung walang pananampalataya ay imposibleng kalugdan ng Diyos. Kapag iniisip natin na mas alam natin kaysa sa Diyos, malapit na tayong mapahamak. Ang paglingon ay maliit, pero nagpakita ito ng lihim na pagmamahal sa sanlibutan. Ang puso niya ay nasa Sodoma pa rin kahit ang katawan niya ay lumalayo na. Parang ang karayom ng kompas na laging bumabalik sa hilaga, ganun din siya, nakatingin pa rin sa kung nasaan ang kanyang kayamanan. Ang pagkakaibigan sa sanlibutan ay pagkapuot sa Diyos. At ang umiibig sa sanlibutan ay walang pag-ibig ng Ama sa kanya. 31:2 Vef. Ang aral, huwag magbalik tanaw sa sanlibutan. Ito ang nais bigyang diin ng Panginoong Jesus sa pagbanggit niya sa asawa ni Lot. Mukha siyang may pananampalataya sa simula, pero sa puso niya, hindi niya tinalikuran ang sanlibutan. Ang pag-ibig sa sanlibutan ang unti-unting sumira sa kanya. Sa panahon natin ngayon, ito ang kasalanang malaganap, ang pagmamahal sa sanlibutan. Hindi ito madaling makita, pero unti-unting sumisira sa kaluluwa. Marami na ang nadaya kahit mga matibay at masigasig noon. Kaya tinuulit ko ang babala, alalahanin ninyo ang asawa ni Lot, mga halimbawa ng pagtalikod. Dahil sa sanlibutan, mga anak ng makadiyos na pamilya na nagumpisa ng maayos pero bumagsak. Bilang mga bata, masigasig sila sa pananampalataya, umaawit, nagdarasal, nagbabasa ng Biblia. Pero paglaki nila, nawala ang sigasig, nalulong sa kasayahan, kasuotan at kasikatan. Lumingon sila gaya ng asawa ni Lot. Mga mag-asawa naging makadiyos noong umpisa pero lumamig ng lumaki na ang mga anak. Naging abala sa kabuhayan, mga social event at tagumpay sa mundo. Dati masigasig sa iglesia at pananampalataya. Ngayon, ang mundo na ang sentro. Lumingon sila. Mga kabataang babae na masigasig sa relihiyon hanggang sa magkaedad pero nalinlang ng sanlibutan. Unti-unting tinabunan ng mundo ang pananampalataya sa pananamit, sa barkada, sa karelasyon, hanggang sa tuluyang talikuran ng pananampalataya. Lumingon sila. Mga mananampalatayang dating masigasig sa pananampalataya pero ngayon naging malamig at formal na lang. Wala nang gana sa mga bagay na espiritual. Mas inuna na ang pera, aliwan at katanyagan. Pangwakas na pagninilay. Hindi kailangan maging mamamatay tao o mapangalunya para mapahamak. Ang isang tingin pabalik sa mundo ay sapat na upang ipakita kung nasaan ang ating puso.
Kaya tandaan natin, alalahanin ninyo ang asawa ni Lot. 3. Ang hatol ng Diyos sa kanya. Ipinakita ng banal na kasulatan ang katapusan ng asawa ni Lot sa ilang at simpleng mga salita. Lumingon siya at naging isang haliging asin. Isang himala ang ginawa upang ipatupad ang hatol ng Diyos sa babaeng ito. Ang parehong makapangyarihang kamay na nagbigay sa kanya ng buhay ay siyang biglang kumuha nito. Mula sa pagiging buhay na laman at dugo, siya ay naging haliging asin. Isang nakakatakot na katapusan ito para sa isang kaluluwa. Ang kamatayan, sa kahit anong oras, ay isang seryosong bagay. Kahit mamatay sa piling ng mga mahal sa buhay, sa isang tahimik na higaan, habang may panalangin ng mga banal na tao at may pag-asa ng kaligtasan kay Kristo, ito man ay seryoso pa rin. Pero ang mamatay bigla sa gitna ng kasalanan, habang malusog at malakas, sa pamamagitan ng tuwirang galit ng Diyos, ito ay tunay na nakakatakot. Ganito ang kinahinatnan ng asawa ni Lot. Hindi ko masisisi ang panalangin sa lumang aklat ng panambahan na nagsasabing, "Iligtas mo kami, Panginoon, mula sa biglaang kamatayan." Isang walang pag-asang katapusan rin ito. May mga pagkakataon na umaasa tayo kahit wala ng pag-asa para sa mga mahal natin sa buhay na yumao. Iniisip natin na baka sa huling sandali sila ay nagsisi at humawak sa biyaya ni Kristo. Inaalala natin ang awa ng Diyos at ang kapangyarihan ng Espiritu Santo. Iniisip natin ang magnanakaw sa krus na naligtas. Pero nawawala ang lahat ng pag-asang ito kung ang isang tao ay biglang namatay sa gitna ng kasamaan na walang oras para mag-isip o manalangin. Ganun ang kinahinatnan ng asawa ni Lot, isang kamatayang walang pag-asa. Siya ay napahamak. Mahalagang pag-isipan natin ang mga bagay na ito. Mahalaga ring tandaan na ang Diyos ay maaring magparusa ng matindi sa mga taong sadyang nagkakasala at na ang mga biyaya na hindi pinahalagahan ay nagdudulot ng malaking puot. Si Paraon ay nakakita ng mga himala ni Moises. Sina Kore, Datan at Abiram ay narinig ang tinig ng Diyos sa bundok ng Sinai. Sina Hophni at Phinehas ay mga anak ng punong saserdote. Si Saul ay nabuhay sa panahon ni Samuel. Si Ahab ay maraming beses binalaan ni Elias. Si Absalom ay anak ni David. Si Belshazzar ay may propetang si Daniel malapit sa kanya. Sina Ananias at Safira ay kasama ng iglesia noong panahon ng mga apostol. Si Judas Iscariote ay kasama mismo ni Jesus. Lahat sila ay nagkasala ng may buong kaalaman at lahat sila ay biglang pinuksa. Wala silang pagkakataong magsisi. Kung paano sila nabuhay, ganun sila namatay, bit-bit ang kanilang mga kasalanan, hindi pinatawad, hindi binago, at hindi karapat-dapat sa langit. Gusto kong magsalita ng malinaw tungkol sa impyerno. Ang kasaysayan ng asawa ni Lot ay nagbibigay sa atin ng pagkakataon. Sa panahong ito, mahalagang ipaglaban ang katotohanan tungkol sa impyerno. May mga nagtuturo ngayon na ang Diyos ay sobrang maawain upang parusahan magpakailanman. Tinuturuan tayong iwan ang pananampalataya ng mga apostol. Sinasabi nilang impyerno ay katang-isip lamang, ngunit ako ay tumatanggi. Masakit mang pag-usapan, hindi natin dapat iwasan ang paksa. Naninindigan ako na ang impyerno ay totoo at walang hanggan. Hindi ito usapin ng doktrina lang. Hindi ito tulad ng pagdedebate tungkol sa pamamahala ng simbahan. Ito ay sentro ng Ebanghelyo. Ang katarungan, kabanalan at kadalisayan ng Diyos ay nakasalalay dito. Kapag itinanggi natin ang impyerno, bumabagsak ang buong sistema ng Kristyanismo. Ang Biblia ay malinaw. Kung may kahulugan ng mga salita, may impyerno. Kung dapat unawain ng wasto ang mga talata, may mga taong parurusahan. Kung may kabuluhan ng wika, ang impyerno ay walang hanggan. Ang sinumang umiwas sa katotohanan ito ay hindi na nadadala ng tamang pangangatwiran. Itanim mo sa isip na ang parehong Biblia na nagtuturo ng pag-ibig ng Diyos sa pagsugo niya kay Kristo ay siyang nagtuturo rin na galit siya sa kasalanan at parurusahan ng hindi tumatalikod dito. Sa parehong kabanata kung saan sinabing gayon na lamang ang pag-ibig ng Diyos sa sanlibutan, 1:3 verse 6, sinabi rin na ang puot ng Diyos ay nananatili sa hindi sumasampalataya. B. Itanim mo rin sa isip na paulit-ulit tayong binigyan ng Diyos ng mga halimbawa sa Biblia na nagpapakita ng kanyang parusa. Ang baha sa panahon ni Noe, ang pagkasunog ng Sodoma at Gomora, ang pagkawasak ni Paraon sa dagat na pula, ang paghatol kina Kore, Datan at Abiram, ang paglipol sa 7 bansang Kananeo, lahat ito ay babala sa atin. Sinasabi ng Salmo 9 verse 17, ang masama ay tatapon sa impyerno. Itanim mo rin sa isip na si Jesus mismo ang pinakamaraming nagsalita tungkol sa impyerno.
Sa talinghaga ng mayaman at si Lazaro, maliwanag ang babala. Si Jesus ang nagsabi ng mga salitang impyerno, walang hanggang kaparusahan, apoy na hindi namamatay, at pagngangalit ng mga ngipin. Huwag nating pakinggan ang mga nagsasabing hindi dapat binabanggit ang impyerno. Kung gusto nating sundan si Kristo, kailangan din nating banggitin ito. Di panghuli, itanim sa isip na mawawala ang kagandahan ng langit kung tatanggihan natin ang katotohanan ng impyerno. Kung ang lahat ay pupunta rin sa langit, kahit gaano kasama, hindi na ito langit. Ang langit ay para sa mga banal. Wala tayong nababasang tao'y pinabanal sa impyerno. Ang parehong salitang Griego na ginamit sa walang hanggang parusa, 46, ay siyang ginamit din sa buhay na walang hanggan at walang hanggang Diyos. Kung itatanggi mo ang pagiging walang hanggan ng impyerno, sinasabi mo na rin na ang Diyos at ang langit ay hindi walang hanggan. Alam kong ang lahat ng ito ay parang nakakatakot sa pandinig ng marami. Hindi ako nagtataka. Pero ang tanging tanong na kailangang sagutin na ito, ayon ba ito sa banal na kasulatan? Totoo ba ito? Buang paninindigan ko na ito ay totoo. At naniniwala ako na ang mga nagpapakilalang Kristiyano ay kailangang paalalahanan palagi na maari silang mapahamak at mapunta sa impyerno. Alam ko na madali lang tanggihan ang malinaw na pagtuturo tungkol sa impyerno at tawagin itong makitid ang isip. Ilang beses ko nang narinig ang mga salitang makaluma, masyadong mapanakot at brimstone theology. Madalas din sinasabi na ang kailangan daw ngayon ay malawak na pagtingin. Ang nais ko ay maging kasing lawak ng Biblia, hindi sobra, hindi kulang. Para sa akin, ang tunay na makitid ang isip ay ang mga nagpapaliit o nagtatalikod sa mga bahagi ng salita ng Diyos na ayaw ng makasala ng puso. Alam ng Diyos na hindi ko kayang banggitin ang impyerno ng walang sakit at lungkot sa puso. Buong puso kong iniaalok ang kaligtasan sa pamamagitan ng Ebanghelyo kahit sa pinakamasamang makasalanan. Kung ako'y haharap sa isang taong nasa bingit ng kamatayan, kahit siya pa ang pinakamasama, sasabihin ko sa kanya, magsisi ka at manampalataya kay Jesus at maliligtas ka. Ngunit huwag nawang ipahintulot ng Diyos na itago ko ang katotohanang sinasabi ng kasulatan na may impyerno gaya ng langit at ang Ebanghelyo ay nagtuturo na ang tao ay maaring maligtas, mapahamak. Ang bantay na nanahimik habang may sunog ay pabaya. Ang doktor na nagsasabing gumagaling ka habang ikaw ay namamatay ay huwad na kaibigan. At ang pastor na hindi nagtuturo ng tungkol sa impyerno ay hindi tapat ni hindi rin siya tunay na mahabagin. Nasaan ang tunay na malasakit kung itinatago natin ang alinmang bahagi ng katotohanan ng Diyos? Ang tunay na kaibigan ay yung nagsasabi ng buong panganib na kinakaharap ko. Anong silbi ng pagtakip sa hinaharap ng mga hindi nagsisisi at ng masasama? Para bang tinutulungan natin ang dyablo kung hindi natin sila sinasabihan ng malinaw? Ang kaluluwang nagkakasala ay tiyak na mamamatay. Sino ang nakakaalam kung ang kawalang pakialaman ng maraming binyagan ay bunga ng hindi nila kailanman narinig ang malinaw na babala tungkol sa impyerno? Baka libu-libo ang maliligtas kung ang mga mangangaral ay mas tapat na magbabala tungkol sa darating na puot ng Diyos. Sa totoo lang, natatakot ako na marami sa atin ay may pananagutan dito. May lambing tayong hindi tulad ng kay Kristo, masyado tayong maingat at mahiyain. Pinag-usapan natin ang awa pero hindi ang paghuhukom. Nangaral tayo ng maraming sermon tungkol sa langit, pero kakaunti lang tungkol sa impyerno. Natakot tayong matawag na makaluma o fanatiko. Nakalimutan natin na ang hahatol sa atin ay ang Panginoon at ang sinumang nagtuturo ng parehong aral na itinuro ni Kristo ay tiyak na hindi nagkakamali. Kung nais mong maging isang malusog at makakasulatang Kristiyano, hinihiling ko sa iyo na isama mo ang katotohanan tungkol sa impyerno sa iyong paniniwala. Itanim mo sa iyong isipan na ang Diyos ay Diyos ng paghatol, gaya rin ng Diyos ng awa. At ang parehong walang hanggang layunin na naglatag ng kagalakan sa langit ay siyang naglatag rin ng kapighatian sa impyerno. Isaisip mong mabuti, ang lahat ng mamamatay na hindi pinatawad, hindi binago ay lubos na hindi karapat-dapat sa presensya ng Diyos at kailangang mapahamak magpakailanman. Hindi nila kayang maghalak sa langit, hindi sila magiging masaya doon. Kailangan nilang mapunta sa lugar na para sa kanila at iyon ay ang impyerno. Sa panahon ngayon ng maraming hindi naniniwala, isang dakilang bagay ang maniwala sa buong Biblia.
Kung nais mong maging isang malusog at makakasulatang Kristiyano, mag-ingat ka sa anumang pangangaral na hindi malinaw na nagtuturo tungkol sa realidad at walang hanggang pag-iral ng impyerno. Maaring kaaya-aya at nakakakalmang pakinggan ang ganitong pangangaral, pero mas malamang na dalhin ka nito sa espiritual na pagkaantok kaysa sa paglapit kay Kristo. Hindi mo maaring alisin ang anumang bahagi ng katotohanan ng Diyos nang hindi sinisira ang kabuuan. Kapos ang isang pangangaral na puro lamang pag-ibig ng Diyos at kagalakan ng langit, pero hindi tinatalakay ang takot sa Panginoon at kapighatian sa impyerno. Maaring ito'y maging tanyag, pero hindi ito makakasulatan. Maaring ito'y magpatawa o magbigay aliw, pero hindi nito maililigtas ang kaluluwa. Bigyan mo ako ng pangangaral na hindi nagtutago ng alinmang ipinahayag ng Diyos. Maaring sabihin mong ito'y mahigpit o marahas na hindi dapat tinatakot ang mga tao. Pero nalilimutan mo na ang pangunahing layunin ng Ebanghelyo ay hikayatin ang mga tao na tumakas mula sa darating na puot ng Diyos at walang tatakas kung hindi sila natatakot. Napakabuti sana kung mas maraming Kristiyanong nagpapanggap ay tunay na natatakot para sa kanilang mga kaluluwa. Kung nais mong maging malusog na Kristiyano, pag-isipan mong mabuti kung ano ang iyong magiging wakas. Ito ba ay kaligayahan o kapighatian? Mamamatay ka ba tulad ng isang matuwid o mamamatay kang walang pag-asa gaya ni asawa ni Lot? Hindi ka mabubuhay ng habang panahon. Darating ang katapusan. Ang huling sermon ay maririnig. Ang huling panalangin ay ipagdarasal. Ang huling kabanata ng Biblia ay mababasa. Ang pagnanais, pag-asa, balak, pangarap at pagdududa, lahat ng ito ay matatapos din. Kailangan mong iwanan ang mundong ito at humarap sa banal na Diyos. O sana ikaw ay maging matalino. Sana'y pag-isipan mong mabuti ang iyong kahihinatnan. Hindi ka maaring magbiro magpakailanman. Darating ang araw na kailangan mong maging seryoso. Hindi mo maaring iwasan ang iyong kaluluwa magpakailanman. Darating ang araw na kailangan mong managot sa Diyos. Hindi ka palaging kakanta, magsasaya, kakain, inom, magbibihis, magbabasa, tatawa, o magpaplano. Ang mga insektong pantag-init ay hindi palaging nasa arawan. Darating din ang malamig na gabi at wawakasan ang kanilang kasayahan. Ganoon din ang mangyayari sa iyo. Maaring itinataboy mo ngayon ang relihiyon at tinatanggihan ang mga payo ng mga lingkod ng Diyos, pero darating ang hapon ng paghatol, ang oras na kakausapin ka ng Diyos mismo. At ano ang magiging wakas mo? Magiging tulad ba ito ng kay asawa ni Lot, isang wakas na walang pag-asa? Ipinamamanhik ko sa iyo, alang-alang sa awa ng Diyos. Harapin mo ng tapat ang tanong na ito. Huwag mong patahimikin ang iyong konsensya sa mga malabong pag-asang ikaw ay kaawaan habang ang puso mo'y kapit pa rin sa sanlibutan. Huwag mong lunurin ang mga tawag ng Espiritu sa pamamagitan ng mga pantasyang mabait naman si God. Habang ang mga gawa mo araw-araw ay nagpapakitang wala sa iyo ang pag-ibig sa Ama. May awa ang Diyos gaya ng ilog, pero ito'y para sa mga nagsisisi at nananampalataya kay Kristo Jesus. May pag-ibig ang Diyos sa makasalanan na hindi masukat, pero ito'y para sa mga nakikinig sa tinig ni Kristo at sumusunod sa Kanya. Hangarin mong magkaroon ng bahagi sa pag-ibig na ito. Talikuran mo ang bawat kasalanang alam mong mali. Lumabas ka ng buong tapang mula sa mundo. Manalangin ka ng buong puso sa Diyos. Ilagak mo ang iyong buong tiwala kay Jesus, ngayon at sa habang panahon. Isantabi mo ang lahat ng humahadlang sa iyong kaligtasan. Isuko mo ang lahat ng mahalaga kung ito'y humahadlang sa pagitan mo at sa langit. Ang mundong ito ay tila barkong lumubog na at unti-unting lumulubog. Ang mahalaga ngayon ay masigurado mong ikaw ay nasa bangka ng kaligtasan at ligtas na makarating sa pampang. Sikapin mong maging tiyak ang iyong pagkatawag at pagkahirang. Kahit pa mawala ang lahat ng ari-arian mo sa mundo, ang mahalaga ay matiyak mong ikaw ay pupunta sa langit. O mas mabuting pagtawanan ka at sabihing masyado kang seryoso kaysa mapahamak ka sa impyerno habang nasa loob ng iglesia gaya ni asawa ni Lot. Hahayaan mo ba akong magsalita ng personal sa iyo, kaibigan? Nais kong ilapit sa budi mo ang ilang mahahalagang tanong. Nakita mo na ang buhay ni asawa ni Lot, ang kanyang mga pribilehiyo, ang kanyang kasalanan at ang kanyang kahihinatnan. Naipaliwanag sa iyo na walang silbi ang mga pribilehiyo kung wala ang banal na espiritu. Napag-usapan ang panganib ng pagkahumaling sa sanlibutan at ang katotohanan ng impyerno. Hayaan mong tapusin ko ito sa pamamagitan ng tuwirang panawagan sa puso mo.
Sa panahon ngayon na puno ng kaalaman at pahayag, nais kong itayo ang isang babala upang iligtas ang mga kaluluwa mula sa pagkalunod. Gusto kong itayo ang isang palatandaan sa gitna ng daan at isulat dito, alalahanin si asawa ni Lot. Wala ka bang pakialam sa muling pagdating ni Kristo? Naku, maraming ganyan. Nabubuhay sila tulad ng mga tao sa Sodom at sa panahon ni Noe. Kumakain, umiinom, nagtatanim, nagtatayo, nag-aasawa at ipinapakasal na parang hindi na babalik si Kristo. Kung ikaw ay ganito, sinasabi ko sa iyo ngayon, mag-ingat ka, alalahanin mo ang asawa ni Lot. Malamig ka ba o walang sigla sa iyong pagiging Kristiyano? Naku, marami ang ganito. Sinusubukan nilang pagsabayin ng Diyos at ang mundo. Para silang paniki, hindi ganap na Kristiyano, pero hindi rin ganap na makamundo. Kung ikaw ay ganito, sinasabi ko sa iyo ngayon, mag-ingat ka, alalahanin mo ang asawa ni Lot. Nag-aalangan ka ba sa pagitan ng Diyos at ng mundo? Naku, marami ang ganyan. Takot sila sa kahirapan at sa kahihiyang kaakibat ng tunay na pananampalataya. Pagod na sila sa disyerto at sa manna, at kung maari lang, babalik sila sa Ehipto. Kung ikaw ay ganito, sinasabi ko sa iyo ngayon, mag-ingat ka, alalahanin mo ang asawa ni Lot. May tinatago ka bang kasalanang ayaw mong bitawan? Naku, maraming ganyan. Tila maka-Diyos gumagawa ng mabuti, pero may tinatago pa ring mahal na kasalanan. Maaring pagkamakasarili, kasakiman, o pita ng laman na ayaw nilang isuko. Kung ikaw ay ganito, sinasabi ko sa iyo ngayon, mag-ingat ka, alalahanin mo ang asawa ni Lot. E minamaliit mo ba ang maliliit na kasalanan? Naku, maraming ganyan. Tama ang doktrinang pinaniniwalaan nila. Hindi sila gumagawa ng hayagang kasamaan. Pero kapag maliit na kasalanan, parang wala lang. Sinasabi nila, konting init ng ulo lang yan, konting biro, konting kalimot. Hindi yan binibilang ng Diyos. Wala namang perpekto. Kung ikaw ay ganito, sinasabi ko sa iyo ngayon, mag-ingat ka, alalahanin mo ang asawa ni Lot. Umaasa ka ba sa mga pribilehiyong panrelihiyon? Naku, maraming ganyan. Nakakarinig sila ng ebanghelyo palagi, dumadalo sa mga gawain pero kampante na sila ron. Iniisip nilang sila ay mayaman sa pananampalataya pero wala naman silang tunay na pananampalataya, walang biyaya at walang kabagay-bagay sa langit. Kung ikaw ay ganito, sinasabi ko sa iyo ngayon, mag-ingat ka, alalahanin mo ang asawa ni Lot. Umaasa ka ba sa kaalaman mo sa relihiyon? Naku, maraming ganyan. Marunong silang makipagdebat, magbanggit ng mga talata at makilala ang maling aral, pero hindi pa rin sila tunay na nabago, patay pa rin sa kasalanan. Kung ikaw ay ganito, sinasabi ko sa iyo ngayon, mag-ingat ka, alalahanin mo ang asawa ni Lot. Nagpapanggap bang Kristiyano pero kapit pa rin sa mundo? Naku, maraming ganyan. Gusto nilang magmukhang Kristiyano. Regular sa simbahan, maayos sa paningin ng tao. Pero ang kanilang pananamit, panlasa, mga kaibigan at mga aliwan ay nagsasabing sila ay taga-mundo. Kung ikaw ay ganito, sinasabi ko sa iyo ngayon, mag-ingat ka, alalahanin mo ang asawa ni Lot. Umaasa ka bang magre-repent ka na lang bago mamatay? Naku, maraming ganyan. Alam nilang wala pa sila sa ayos, pero inaasahang magbabago sila kapag malapit ng mamamatay. Nakalilimutan nilang maraming bigla ang namamatay at kung paano sila nabuhay, ganoon din sila madalas namamatay. Kung ikaw ay ganito, sinasabi ko sa iyo ngayon, mag-ingat ka, alalahanin mo ang asawa ni Lot. Kabilang ka ba sa isang evangelical na simbahan pero hanggang doon na lang? Marami ang ganyan. Linggo-linggo silang nakakarinig ng katotohanan pero nananatiling matigas ang puso. Sermon sa sermon, taon sa taon, walang pagbabago. Nakaupo sa ilalim ng mabuting pangangaral pero kapit pa rin sa paboritong kasalanan. Kung ikaw ay ganito, sinasabi ko sa iyo ngayon, mag-ingat ka, alalahanin mo ang asawa ni Lot. O naway ang mga solemne at babalang salitang ito ng Panginoong Jesus ay itaga sa ating puso. Naway gisingin tayo kapag tayo'y naantok, buhayin tayo kapag tayo'y manhid, palakasin tayo kapag tayo'y nanghihina, at painitin tayo kapag tayo'y nanlalamig. Naway maging pang-udyok ito kapag tayo'y tumitigil, at maging pananggalaban sa mga tukso ni Satanas. Kapag inudyukan niya tayong talikuran si Kristo at bumalik sa mundo, naway masabi natin, kaluluwa, alalahanin mo ang babala ng iyong tagapagligtas. Kaluluwa, huwag mong kalimutan ang kanyang mga salita. Kaluluwa, alalahanin mo ang asawa ni Lot.